Magandang araw, klase, ang ating tatalakayin. Para sa ngayong araw ay patungkol sa critical thinking. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Critical thinking. Ang aking natutunan sa panonood ng nakahanda na video sa ating Google Classroom tungkol sa critical thinking ay, ito ay binubuo ng dalawang magkaugnay na salita. Kung bibigyan ng hiwalay na kahulugan ng critical thinking, maaaring maging iba ang kalalabasan. Katulad ng naging halimbawa, medyo malayong naging kahulugan ng salitang critical kapag mag-isa lamang ito. Ang salitang critical kapag kasama ang salitang thinking ay nangangahulugang being a critic of our own thoughts. Pag-assess sa ating sarili kung tama ba ang iniisip natin, tama ba yung ginagawa natin, tama ba yung isang bagay, anong dahilan bakit natin ginagawa, o kaya naman, anong importansya ng ginagawa natin. Sa kabilang banda, kapag naman sinabing thinking, ito ay kinapapalooban ng tinatawag nating higher order skills. Ang pinakamababa ay ang remembering. Dito nangyayari ang kasanayan sa pag-recognize, pakikinig, naming at identifying. Sumunod naman ay understanding. Dito natin ginagamit ang kasanayan sa pagbubuod, pagbibigay kahulugan at pagkukumpara. Sumunod naman ay applying. Dito kailangan natin gamitin at i-implement ng ating mga natutunan. Sumunod naman ay analyzing. Dito magaganap ang pag-organize at pagbuo ng outline, gayon din ang integrating. Ang pinakamataas ay creating. Dito tayo makabubuo ng bago or inventing, pagdidisenyo o designing, gayon din ang development. Kapag sinabing creative thinking, ito ay tungkol sa kung paano tayo bumuo ng mga ideya. At kapag naman critical thinking, ito naman ay kung paano tayo humusga sa mga ideya. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!